Meron pa kayong kilalang magaling na athlete. Pinakamagaling na athlete para sa inyo. Sa boxing, di ba? Si Manny Pacquiao. Magaling sa boxing. Sa basketball, si Michael Jordan. Frederick. Si King James, di ba? King James. LeBron James. O si Chicken Curry. Stephen Curry, di ba? Siguro ay magkatalo tayo kung sino ang mas magaling. Di ba? Kasi marami. Hindi mas magaling sila na kasi ganyan. Pero ngunit pagdating sa theology, sino kaya ang pinakamagaling dito sa theology? Ang nasa isip ko ay si Pablo. Si Apostle Paul. Diba? Pinakamagaling sa theology para sa atin. Kasi sa kanya nagaling yung mga doctrines of grace, predestination, salvation, saka napakalinaw sa kanya. Talagang sinabi niya lahat ng malinaw. Sa aking palagay, si Pablo ang greatest theologian na nabuhay. Siya din ang dakilang missionary, evangelist at pastor. Halos sa libro ng Acts ay nagpapakilala sa taong ito. Halos na sa Book of Acts, si Pablo yung parang profile niya yung Book of Acts. Pinakilala yung niya, kung paano siya nag-umpisa bilang apostol. Sa buhay niya, sa ministry, sa kanyang pagdurusa, at sa kanyang katapatan sa Panginoon Diyos. Ngunit nang ating makilala siya simula ng librong ito, hindi ito ang Pablo na nakilala natin. Hindi yung Pablo na missionary, Pablo na kaya mamatay para kay Kristo. Pinakilala siya ni Luke na bilang public enemy number 1. Especially sa mga Christian. Kalaban siya ng mga Christian, hinahunting niya ng mga Christian. Nakilala natin siya ang taong puno ng puot at pagkamuhi para kay Kristo at sa iglesia nito. Si Saulo ay punong-puno ng hangarin na burahin ang Kristyanismo sa ibabaw ng mundo o to eradicate Christianity to the face of the earth. Upang higit natin makilala si Pablo, kailangan suriin natin ang kanyang madilim na pagkatao bago siya tinawag na apostol ng biyaya ng Diyos. So, basahin po natin ang Acts chapter 8, verses 1 to 3. Acts chapter 8, verses 1 to 3. And Saul approved of his execution. And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. The bold men buried Stephen and made great lamentation over him. But Saul was ravaging the church, and entering house after house, he dragged off men and women and committed them to prison. At sa Tagalog version, ang Biblia 2001. Si Saulo ay sumang-ayon sa pagpatay sa kanya. Nang araw na iyon, nagkaroon ng malawakang pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At lahat ay nagkahiwa-hiwalay sa buong lupain ng Judea at Samaria, maliban sa mga apostol. Inilibing si Esteban ng mga taong masipag sa kabanalan, at sila'y tumangis ng malakas dahil sa kanya. Ngunit, winawasak ni Saulo ang iglesia sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay, kinakaladkad ang mga lalaki at babae, at sila'y ipinapasok sa bilangguan. Tayo muna dumulog sa Panginoon sa panalangin. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo. Kami po'y pinababa mo, Panginoon, dahil alam po namin na wala pa kaming kakayanan na maging matuwid o papadalin po aming sarili. Kailangan po namin ang dugo ng Panginoon Kristo. Kailangan po namin ang kanyang katwiran, Panginoon. At ngayon po ay kami haharap sa iyo, sa iyong salita. Naway kami bigyan mo, Panginoon, ng pangunawa, Panginoon. Makita po namin, Lord, ang iyong totohanan. At ito ay maging totoo sa aming buhay. Makita po namin ang reality, Panginoon, ito sa aming buhay, Panginoon. At mabigyan po namin ng kalutian sa iyong pangalan. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo. Amen. So yun, meron tatlong headings para ma-explain ka na maayos. Ang una, ang pagsang-ayon. Ang pagsang-ayon. Pangalawa, ang pagtangis.
At pangatlo, ang pagwasak. Ang title ko natin yung sermon ngayon ay pagsang-ayon, ang pagtamis at ang pagwasak. Ang pagwasak. So ang tema nito ay ang pag-uusig sa simbahan. So halos 5 weeks tayo nagugol sa buhay ni Stephen. Almost 5 weeks. Simula nang siya ay naging deacon at gumawa ng himala at nangaral ng puspos ng banal na espiritu, na halos nakita sa buhay ni Stephen ang kalulatian ng Diyos. Ang sabi nga ni Pastor Enrique, the face of an angel, di ba? Sa chapter 7 ay nasaksihan din natin ang pinakamahabang discourse sa Book of Acts, kung saan pinaalala ni Stephen ang katapatan ng Diyos sa pamamagitan ng patriarchs at kontra sa apostasy ng piniling bayang Israel. Nagdulot ito ng martyrdom ni Stephen dahil sa pagkapahayag ng katotohanan. Siya ay pinatay sa labas ng bayan gaya ng maruming tao, at sa kanyang huling salita ay pinagkatiwala niya ang kanyang espiritu sa Panginoon at ipinagkatiwala niya ang hustisya sa Panginoon. Karumal-dumal man ang kanyang kamatayan, mapayapang bumalik sa Panginoon si Stephen. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lang nasaksihan ng binatang sa ulo, kundi ito ay kinasihan pa o sumang-ayon. Nag-approve siya. Namatay si Stephen sa harapan ni Saulo na isang lapastangan sa templo at sa Diyos. Kaya ang unang verse ng chapter 8, and so approved of his execution. Upang ating makita kung gaano makapangyarihan ng biyaya ng Diyos, tingnan natin ang dating Pablo sa katauhan ni Saul at kung paano nagsimula ang pag-uusig ng simbahan. So ating unang puntos, ang pagsang-ayon. Sabi sa verse 1, and Saul approved of his execution, and there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. So yun inaprubahan ni Saulo yung pagpatay kay Stephen. Sa ibang translations ay nakalagay hearty agreement. Kumbaga, buong puso talagang, tuloy nyo, batuhin nyo lang siya. Kasi nga, siya ay lapastangan, patayin nyo, lapastangan sa templo at sa Diyos. Karapat dapat lang ang nangyari sa kanya. Karapat dapat siyang kalgarin at patayin sa labas ng bayan. Kasi nga, lapastangan ng tao ito eh. At sa ibig din sabihin ng approve ay to think well or together with, to approve along, or to sympathize. So sa kasama niya, ibang Fariseo, inaprubahan nila na patayin nga ang lapastangan doon na si Stephen. Dito ay pinamalas sa ulo ang kanyang puot sa mga mananampalataya sa kanyang ipinakita kay Stephen. Ito ay pinagtapat ni Pablo sa gawa. Kinonfess niya ito, yung na-realize niya. Ako pala talaga yung lapastangan, ako pala talaga yung sumisira sa Panginoon, di ba? Sa gawa ng Panginoon. Kinakalaban ko ang Panginoon. Ito ay sa gawa, chapter 20, verse 23. Sabi sa verse 20, nang idanak ang dugo ni Esteban na iyong saksi, ako mismo ay nakatayo sa malapit, na sumang-ayon at nag-iingat sa mga damit ng mga pumatay sa kanya. So ito yung kinonfess ni Pablo. Ako mismo ay nasa harapan ng binatang si Stephen habang siya binabato. At iingatan ko ang mga damit nila. Iningatan niya yung damit ng mga bumabato. Pero yung likod ng Diyos ay hinahayaan niya na wasakin, batuhin at patayin hanggang sa mamatay. Pinanood niya ang mga nagiliparang bato sa katawan ng isang lingkod ng Diyos. Siguro, binibilang siguro. Hindi niya mabilang kung ilang bato nagiliparang sa katawan ni Stephen. Na halos hindi mabilang ni Saul. Ang mahalaga ay tumama ito. Ang mahalaga ay tumama ang bato para mamatay ang isang lapastangan daw sa Panginoon. Marahil ay napakinggan din ni Saulo ang pangaral ni Stephen at narinig ang nagpapatama ito sa kanila. Diba? Ano bang sinabi ni Stephen sa kanila? Na ba't sila natikon? Ba't sila naudyok na kalad-kalad si Stephen sa labas ng bayan at batuhin? Ito ay sa mga gawa, chapter 7, verse 51. Anong sabi ni Stephen kaya sila natikon? Kayo mga matitigas ang ulo at hindi tuli ang mga puso at tainga. Lagi ninyong sinasalungat ang banal na espiritu. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga ninuno,
ay gayon din naman ang ginagawa ninyo. So kung nikapastangan ng inyong mga magulang, mga inuno, sila yung mga rebelde sa Diyos, mga rebelde din kayo. Kayo yung mga hindi tuli sa puso at tainga. So, sino bang hindi matutuwa dito? Sila yung mga Fariseo. Si Saulo ay pinanganak sa Tarso, sa lawigan ng Cilicia, noong AD 1 to 5, sa isang probinsya sa dakong Timog Silangan na kasalukuyang Tarsus sa bansang Turkey. Isa siyang tunay na Israelita, buwat sa angkan ni Benjamin at tunay na Hebreo. Nasabi ni Pablo sa Filipos chapter 3, verses 5 to 6. Tinuloy ako sa 8 araw. Ako ay nanggaling sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin. Ako ay isang Hebreyong nagmula sa mga Hebreyo. Kung ang pag-uusapan ay patungkol sa utusan, ako ay isang Fariseo. Kung ang pag-uusapan ay patungkol sa kasigasigan, pinag-uusig ko ang iglesia. Kung ang pag-uusapan ay patungkol sa pagiging matuwid na ayon sa kautusan, walang may pupula sa akin. So ito yung kinonfess ni Pablo. At ito rin ang dahilan, kaya sila na-offend. Kasi sabi nga, tuloy ako sa ika-8 araw. Pero ang sinasabi ni Stephen, on the flesh, kayo ay circumcised, pero sa inyong puso, kayo ay hindi kayo nag-repent. Kayo ay hindi tuloy sa inyong mga puso at sa isip. Kayo yung mga rebelde, kayo yung mga apostate. Gaya ng pagpatay niyo sa mga propeta dati, ang propeta na isinugo ng Panginoon Diyos ngayon ay pinatay niyo. Ang righteous one, ang Panginoong Jesucristo. At ito yung na-realize ni Pablo nang siya ay nagilingkod na sa Panginoon. Kaya nasabi niya mga tao ito, mga taimtim na makabayang Hudyo ang mga magulang ni Pablo, na mahigpit na sumusunod sa kautusan ng kanilang mga ninuno. Mayroon silang hangarin na protektahan ng kanilang mga anak mula sa kumihan ng mga hintil. Kinasusuklaman ng sinumang hintil ng sambahayan ni Saulo. Pero nakapagsasalita sila ng Grego at katamtamang Latin, marahil ay Aramaic, hango sa wikang Hebreo, ang opisyal na wika ng Judea. Ang wikang ginagamit ng kanilang sambahayan. Ang mamaya ng Roma ang mga magulang ni Saulo. Ngunit iniwala sila ng Jerusalem ang tunay at sagradong bayan. So, si Saulo, kaya siya ganito kay Stephen. Kasi nga, ang tingin nila ay nilalapastangan ni Stephen at ng ibang Kristiyano ang templo at ang kautusan ni Moises. Sa edad na 13, ipinadala na si Saulo sa Palestina upang mag-aral sa ilalim ng rabi na si Gamaliel. Sa ilalim ng pagtuturo ni Gamaliel, naging dalubhasa si Saulo sa kasaysayan ng mga Hudyo, sa mga salmo at sa mga ginawa ng mga propeta. Ito ang dahilan kung bakit sumang-ayon si Pablo sa pagkabatay kay Esteban. Na si Esteban ay isang hintil na naging Kristiyano. At kalaban nila ang mga Kristiyano dahil si Saulo ay isang Fariseo at Esteban ay pinaratangan silang hindi tuli at kaaway ng Diyos. So ito yung dahilan ko kaya si Pablo ay sobrang passionate na ingatan, di ba, ang kanilang heritage. Bilang isang debotong Hudyo at Fariseo, sa kanyang mga mata, ay tama ang kanyang ginawang pasya na makiisa at makisaksi sa kamatayan ni Esteban. Sabi ni Tertullian, speaking of Christian persecution, kill us, torture us, condemn us, grind us to dust. Your injustice is proof that we are innocent. The oftener we are mown down by you, the oftener we are mown down by you, the more in number we grow. The blood of Christians is the seed. And indeed, the blood of the martyr Stephen was the seed sown that bore much missionary fruit, even as promised by our Lord Jesus Christ. So, ang sabi din ng Tertullian, na ang dugo daw ng mga Kristiyano ay ito yung parang binhi, kaya lumalago ang church. Diba sabi nga niya yung Pastor Tim na to martyr daw ay ibig sabihin nila to witness
na pag lalo daw tayong inuusig, mas lalong dumadami ang Kristiyano kasi mas lalo nakikita ang kapangyarihan ng Diyos na kahit na tayo inuusig, tayo nagpapatuloy. Nasabi nga ng Panginoong Jesus sa John chapter 12 verse 24, "Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit." So, sa pamamagitan ng suffering ng isang Kristiyano, sa pamamagitan ng isang pagkamatay ng isang Kristiyano, na gaya ng isang binhi, gaya ng Panginoong Kristo, ito ay dumadami. Tayo ay lumalago. Napasok si Pastor Enic ng uling, diba? Nagkaroon siya ng thinking na ito po ito gaya ng Isaiah, diba? Kita niya ang glory ng Panginoon, siya na-sanctified. So, hindi pa siya napasok, hindi niya may isip yun. Isang illustration, di ba? So, through suffering, tayo napapabanal ng Diyos. At dahil sa pag-uusig kay Stephen, at dahil sa kamatayan ni Stephen, ito'y simula ng malawakang pag-uusig. Malawakang pag-uusig ng simbahan. At nagsimula sa simbahan sa Jerusalem. Sa pamamagitan nito ay nagsimula ang pag-uusig ng simbahan. Ito ay nagsimula sa simbahan sa Jerusalem at nagpatuloy sa ibang dako ng daigdig. Sa pamamagitan ng pangalat nila dahil sa pag-uusig o dispersion means to scatter or disperse. Ito ay bunga ng katuparan sa pangako ng Panginoong Jesus sa Acts chapter 1 verse 8. So ito ay naging tulay. Sabi sa Acts chapter 1 verse 8, "Subalit, matanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na Espiritu. Kayo ay magiging mga patotoo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Ng mabuting balita ay may pangalan sa kaduluduluhan ng mundo." So nagkatotoo ang pangako ng Panginoon. Pero sa masakit na nangalan, di ba? Nangalan, kailangan nila pusigin para sila yung mangalan. So, hindi sila nangalan kasi sila yung masaya. Ay, mangalan tayo. Kasi nga, pinagkapala tayo ng Panginoon. Sila ay pinersecute. Kaya sila ay kumala. Through suffering. Sabi sa Santiago 1:1, "Ako si Santiago ay isang alipin ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Binabati ko ang 12 lipin ng Israel na nakakalat sa ibang bansa." So nagkatotoo ang pangako ng Panginoong Jesucristo. Nangalat nga ang simbahan ng Panginoong Jesucristo. At sabi ni Pedro sa unang Pedro 1:1, "Akong si Pedro ay apostol ni Jesucristo sa mga hinilang ng Diyos sa pansamantalang nakikipamayan at nakakalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia." So nangalat dahil sa pag-uusig. Talagang matapat ang Panginoon sa kanyang pangako. Ito ay nagpapaalala sa atin na tayo din. Tayo dati o ngayon ay sumasang-ayon sa mundong ito. Diba si Pablo ay sumang-ayon kasi nga tingin niya tama ang ginagawa niya. Sobrang religyoso niya. Na siya ay nag-aral pa kay Gamaliel, isang rabbi na sabi ng ibang scholars na yung pag-aaral ni Pablo ay parang katumbas ng 2 PhD raw ng teolohiya kay Gamaliel. Pero mali ang kanyang pinangangawakan kasi nga nakatingin siya pag sa pagiging religyoso lang, sa panlabas lang. Mahal na mahal niya ang templo, ang kautosan, ngunit hindi niya kilala ang tinuturo nito, ang Panginoong Jesucristo. Siya ay sumang-ayon. Sa ulo ay sumang-ayon sa kasalanan ng kanyang kababayan. Sa ating patuloy na pagkakasala, ito ay nagpapakita ng pagsang-ayon sa kalooban ng kaaway. Tayo din, kapag tayo ay nagkakasala, sumasang-ayon tayo sa kalooban ng kaaway. Sa tuwing tayo ay nagkakasala, pinipili natin ang poot ng Diyos kaysa sa biyaya. Gaano ka man ka-religyoso, ngunit ang Panginoong Diyos ay mahabagin. Sa ating kahinaan sa laman, siya ay handang gamitin ito sa kanyang kaluwalhatian. At pangalawa, ang pagtangis. Sabi sa verse 2, "The both men buried Stephen and made great lamentation over him."
So ito yung may mga deboto, mga Kristiyano rin. Sila ang naglibing kay Stephen. Sila yung mga deboto, sa Tagalog ay ang mga taong masipag sa kabanalan, sabi sa ang Biblia. Ngunit sa ulo ay deboto rin. Yung mga naglibing kay Stephen ay mga deboto, masipag sa kabanalan, pero sa ulo ay masipag din naman. Masipag na Pariseo, masipag sa pag-uusig sa simbahan. Masipag sa kanyang trabaho. Tapat sa kinalakayan at ambisyon. Tapat sa ulo. Dahil sa kanyang mga magulang din, tapat din. Sila yung mga debotong Hudyo. Buong loob niya supili ng sinumang hindi tapat sa kanyang kinalakayang tradisyon. At tumangis o lament, tumangis sa mga banal na tao ito, ang mga deboto. Tumangis sa pagkamatay ng isang banal din na si Stephen. Sa ating pagbasa ng salaysay na ito, tayo ay nakikitangis sa mga taong ito na naglibing kay Stephen. Siguro ay habang tinatabunan nila ang bangkay ni Stephen. Esteban pala. Esteban. Habang tinatabunan nila ang bangkay ni Esteban, ay tumatabon din ang kanilang mga luha. Ngunit sa kabilang banda, ito ay luha ng kagalakan na isang lingkod ni Jesus na tapat na naglingkod sa iglesia at buong tapang na inilahad ang totohanan sa harapan ng mga kaaway ng Diyos. Mukha man palunan si Stephen kasi nga napatay siya. Pero yung binhi, ipinangaral ni Stephen ang salita ng Diyos. Diba? Simula Old Testament hanggang ngayon. Nirelate niya, hindi niya lang in-explain ang Old Testament, kundi meron pa siyang application. Ang sabi niya, ipatama pa. Kayong mga may taga sa ulo, kayong mga hindi tuli sa puso at isip. Manang-mana kayo sa mga ninuno nyo na pumatay ng mga propeta. Kayong mga lapastangan. Noong January 8, 1956, sa tabi ng isang malungkot na lawa sa masukil na kagubatan sa Ecuador, pinatay ng mga tutubo doon ng 5 misyonerong pumunta upang ipahayag ang tungkol kay Jesus. Sa kanila ay walang saysay nangyari. Parang pinatay lang sila, tapos na. Ang iba ay tingin ay ito ay pagkatapos ng karir ng 5 kalalakihan. O kinapos lang sila ng palad. Napatay sila. Ngunit, sa kamatayang ito ay nagbunga ang salita ng Diyos dahil isa sa mga naulilang asawa ng namatay ay si Elizabeth Elliot. Isang misyonaryo at manunulat. Diba ito yung naging inspirasyon? Hindi lang inspirasyon, passion kay Elizabeth upang magsulat ng mga Christian books para ma-inspire sa pag-misyon o sa kabanalan ng mga Kristiyano. Ganoon din kay Stephen. Parang walang saysay ang kanyang pagkamatay. Namatay siya na parang talunan sa mata niya sa ulo. Nagtagumpay siya. Napatay ko ang isang lapastangan. Na wala man lang bunga o nanampalataya. Hindi gaya ng preaching ni Peter, di ba? 3,000 ang nag-convert sa Christianity. Di ba? Preaching ni Peter. Pero yung pinatay si Esteban, wala man lang convert. Na parang, namatay siya na parang tulog. Ngunit ang dugo ng mga martir ay binhi ng simbahan. Katulad ng sinabi ni Pastor Tim. Hindi natin kailangan mamatay bilang martir o witness. Dahil kailangan din natin ipamuhay ang gospel at maraming dugo na nadanak sa pamumuno ng Panginoong Jesus na tayo ang mga bunga ito. So hindi mo rin kaya ipamuhay ang gospel kasi ito ipinamuhay din ng Panginoong sa Kristo. Ikaw din ba ay deboto ni Jesus? Masipag din ba sa kabanalan? Bagkus, makitangis ka sa kapwa banal mo. Hindi lang tayo naging isa sa pag-ibig o uniting in love. Dapat din tayo maging isa sa pagtangis, sa paghihirap ng iba nating kapatid. So hindi na puro love, 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 love. Happy, 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 happy. Kailangan din
Makiisa tayo sa paghihirap. Kapatid, nahihirapan ka ba? So, parehas tayo mahirapan. Ipadama mo sa akin ang kahirapan mo. Nulungkot ka ba? I-share mo ang kalungkutan mo. Kasi nga ito ay bunga ng kabanalan. Hindi nag-glorify ang Panginoong Jesus dahil sa kasiyahan. Nag-glorify siya dahil sa kahirapan. Hindi siya muling nabuhay dahil sa hindi siya nasugatan. Hindi lang siya nasugatan. Siya ay pinako, siya ay nilatiko. Namatay siya. Naghirap siya. At pangatlo, ang pagwasak. Sabi sa verse 3, "But Saul was ravaging the church, and entering house after house, he dragged off men and women, and committed them to prison." Diba? Talagang napakasipag before. Niya sa ulo, di ba? Talagang house to house talaga. Hindi to evangelism. Hindi to Bible study. Ito yung ravaging the church. Kinakalagdag niya. Hindi yung kapatid, pwede ka mag-invite sa church. Hindi. Talagang pwersahan talaga. Hindi nga niya dala sa simbahan, kundi sa kulungan. Upang dalhin sa Rome, sa Colosseum, at ipakain sa pwede sa Leon. Pero hindi nakalagay, pero so, bahay-bahay itong ginagawa niya sa ulo. Kasi nga alam niya, sa mind niya, na-glorify ko ang Diyos. Kasi nga, mali ang tinuturo ng mga to. Hindi nakalagay sa ito eh. Hindi nakalagay sa Pentateuch eh. Diba? Walang resurrection doon. Kasi nga, hindi pa na-receive ni sa ulo ang banal na Espiritu. Hindi pa niya na-encounter si Christ sa road of yun. Damascus. Nakala ko sa Amos. Yun, di pa niya encounter ang glorified Christ. Pero sa chapter 9, na-encounter niya ang Diyos na kanyang inuusig. So sabi sa Gawa, chapter 9, verse 1, "Samantala sa ulo ay may masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon, ay pumunta sa pinakapunong pari." Ganito ang ginagawa niya sa ulo. So hindi siya pumunta sa bahay-bahay na ganun-ganun na. Nagpapaalam muna siya sa high priest, kay Caiaphas. Sabi sa verse 2, humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang kung siya'y makatagpo ng sinumang kabilang sa daan, ibig sabihin ng kabilang sa daan yung teachings of Christ, may mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. So, meron siyang permit upang hulihin ng mga Kristiyano na follower of Christ. So, ravaging means to cause harm, to injure o damage. So, hindi niya nang inuhuli ang mga Kristiyano, kundi nag-iwan pa siya ng marka. Pwedeng sugat, pwedeng black eye, pwedeng baling buto, babae man daw, o lalaki. So, ganito ka-passionate o gaano ka-serious si Saul. Sabi sa Philipos 3, verse 6, tungkol sa sigasi ay tag-uusig na iglesia. Ayon sa katuwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. So, yun sabi niya. Kinonfess niya. So, kung sa sigasig daw, sa kasigasigan, masipag daw siya sa pag-uusig sa iglesia. At kung sa katuwiran daw, ay perfect niya. Ano? Nasunod niya yung binasa natin kanina, ang 12 commandments, ang 10 commandments. Perfect niya yun. Pero lately sa Romans, sinasabi ni Pablo na tayo ay malaya na tayo ay pinalaya ng Panginoon sa kautusan. Tayo ay nasa biyaya na. Kaya si Pablo ay hindi naiiya na sabihin to, na ako ay masipag dati sa pag-uusig sa iglesia at pagsunod sa kautusan, hindi sa biyaya ng Panginoon. Sa ulo ay parang toro na pinakawalan at walang kontrol sa pagsira sa lahat. Sabi ni David Guzik sabi niya, "Some people are reluctant persecutors, but Saul wasn't one of these.
he took pleasure in attacking Christians. Para siyang wow sa paghahunting sa mga Christians. Na meron siyang listahan. O, sa Damascus naman tayo, baka may mga Christians doon. O, sa Jerusalem, tapos na. Sa isip na sa ulo ay tama ang kanyang ginagawa. Sa ulo ay sobrang religyoso, sobrang dedikado sa kanyang paniniwala. Paniniwala na ang kanyang ginagawa ay kalooban ng Diyos. Sa kabilang banda, ito nga ay kalooban ng Diyos. Sa kabilang banda, ito nga ay kalooban ng Diyos. Dahil naniniwala tayo sa sovereignty ng Diyos, na walang maliit na maya ang nahuhulog ng hindi niya alam, at bilang niya ang lahat ng buhok mo. So yung pag-persecute ni Paul, pag-uusig ng simbahan, ay kalooban din ng Diyos. Kalooban ito ng Diyos. Hindi ito kalooban ng Diablo. Ito ang dahilan ng Diyos para kumalat ang church. Walang nangyayari sa labas ng kanyang providensya. Sa providensya ng Diyos. Ang kamatayan ni Esteban, ang pangangalat ng Kristiyano, ang pag-uusig nito ay kalooban at providensya ng Panginoon. Esteban ay puspos ng Banal na Espiritu at nakita niya sa kanyang buhay ang kapangyarihan ng Diyos. Saulo ay puspos ng dedikasyon na burahin ng simbahan. At dahil dito, natupad ang pangako ng Panginoong Jesus na maging saksi sa mundo ng kanyang biyaya. So lahat ng ito ay providensya ng Panginoon. Ang kahirapan ng pag-uusig ng simbahan ay nagbunga ng pangalan ng simbahan at pagdami nito. Naalala ni Pablo ang nakahihiyang karasang ito, ang pagsang-ayon sa pagpatay at sa pagsubel sa iglesia. Sabi niya sa 1 Corinthians 15 verse 9, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat dapat na tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. At sabi niya sa Galatians chapter 1 verse 13, sapagkat inyong narinig ang uri ng aking dating pamumuhay sa Judaismo, kung paanong marahas akong inuusig ang iglesia ng Diyos at sinikap na wasakin ito. At sabi niya sa Galatians 1 verse 23, narinig lamang nila na sinasabi, siya na dating umuusig sa ating ngayon, ipinapangaral niya ang pananampalataya na dati sinikap niyang wasakin. Yung dating winawasak ni Pablo ay sinisikap niya i-reform sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa pamagitan ng mabuting balita ni Jesucristo. Dahil sa makapangyarihang biyaya ng Diyos, na bago ang isip at puso ni Saulo, talagang na-circumcise siya. Na-circumcise ang heart niya. Gaya ng sabi ni Peter, cut to the heart. Na-cut to the heart sa Saulo. At sa chapter 9 ng Acts, na tinawag ni Kristo bilang Pablo sa kanyang Romanong pangalan. Kung dati ay sinisikap ni Saulo na lipulin ang iglesia, bilang Pablo, ibinigay niya ang buhay niya sa pangalanan nito. At sinisikap ang kabanalan nito. Sabi niya sa Philippians 1 verse 21, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay ay pakinabang. Sa tibagatapos, ang keyword na Acts ay ang witness, automarkia. At ang thing nito ay the Holy Spirit is empowering the believers to witness for Christ. Even Saul na pinaka-masipag sa pag-uusig ay na-empower din ng Banal na Espiritu nang siya i-convert bilang apostol ng biyaya ng Diyos. Kaya kaya ng Diyos na baguhin ang puso ng kahit na sinong pinakamasama at gamitin ang buhay para sa kanyang kalulugdan. Sa ating pagtatapos, nais kong iwanan na tayo ay bilang simbahan ay lumago sa pamagitan ng pagdurusa. Tayo ay napakabanal, lumalago sa pamagitan ng apoy ng banal na Espiritu mula sa kanyang salita. Walang makasalanan na hindi pwedeng gamitin ng Diyos sa kanyang kabanalan.
Tayo man ay may iba't ibang layunin. Kayang gawin. Mahina at malakas. Magulang o kabataan. Bata o matanda. God can use you for expanding His kingdom. Binigay ni Stephen ang dugo niya para sa gospel. Binuhos ni Jesus ang dugo niya para sa kabayaran ng kasalanan. Ano pa naman ang ibigay mo, ang pawis mo, oras mo, pagod mo, bilang kakarampot na ambag sa paglago nito. Dahil Diyos ang nagpapalago ng iglesia. Hindi sa pamamagitan ng kasiyahan, kundi sa pamamagitan ng paghihirap. Tayo mo na lang isa. Panginoon, salamat po sa kahirapan. Salamat sa pagdurusa. Panginoon, salamat sa mga luha, Panginoon. Salamat sa kahihiyan, Panginoon. Salamat sa pagod, sa pawis, sa karamdaman, Panginoon. Salamat sa bagyo, Panginoon. Salamat po sa pagkasira, Panginoon. Salamat sa mga samang nangyari sa amin, Panginoon. Dahil sa pamagitan po ito, Panginoon, nakita po namin ang iyong kabutihan, Panginoon, ang kapangyarihan, Panginoon, ang iyong biyaya, Panginoon. Dahil kung wala ang mga ito, Panginoon, kami magmamalaki, Panginoon. Kami magyayabang sa inyo na kaya po namin. Maraming salamat po sa inyong salita. Nagpakita sa aming kakubaran, sa aming kahinaan, Panginoon. Na kami ay lumalapit din sa iyo, Panginoon. Mababa, Panginoon. Na kami mga lupa lamang, Panginoon. At pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Na natagap po namin ang banal na Espiritu. Nagbibigay sa amin ng kapangyarihan. Upang sundin ka, Panginoon. Mahalin ka. I-behold ang iyong pangalan, Panginoon. Itaas ang iyong pangalan sa iyong buhay, Panginoon. At mamuhay ng kabanalan sa pamagitan po ng katwiran ng Panginoon sa Kristo. Ito po ang dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. So yun po, sa pagkatapos po natin, maaari po kayong mag-share ng iyong reflection, application dahil hindi lang po sa amin ibinigay yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Lahat po tayo binigyan ng biyaya ng Panginoon para maunawa ng kanyang salita. So ito po yung time para mag-share. Salamat sa Panginoon